Dear Kuya Allen, magandang araw po sa inyo. Ako nga po pala si Vince, 27 years old. Nais kong ibahagi ang istorya ng pag-ibig ko. Isang pagmamahal na hinubog ng oras, ngunit tila hindi lumalagpas sa limitasyon ng screen ng cellphone ko. 3 taon na ang nakalipas mula nang makilala ko si Mark sa isang LGBTQ online forum. Nagsimula lang ang lahat sa isang simpleng hi sa chat. Hanggang sa naging araw-araw na ang aming usapan. Hindi ko inakalang sa isang virtual na mundo, makakahanap ako ng isang taong tunay na magpapasaya sa akin. Madali akong nahulog kay Mark. Ang dami naming bagay na pinagkakasunduan. Pareho kaming mahilig sa music, sa movies, at sa paglalakbay. Kahit pa nga hindi pa kami nagkakaroon ng pagkakataong magkasama sa personal. Sinabi niya sa akin na taga Cebu siya. Mahilig sa photography at pangarap maging travel vlogger. Ako naman, isang simpleng manunulat na nangangarap magkaroon ng sariling publishing house balang araw. Madalas naming pag-usapan ang hinaharap, kung paano magiging masaya ang buhay namin kapag magkasama na kami. Lagi niyang sinasabi, balang araw, lulutuin kita ng paborito mong ulam habang nagsusulat ka ng libro mo. Sa bawat mensaheng natatanggap ko mula sa kanya, parang may isang bahagi ng puso kong nagsasabing siya na nga talaga. Pero sa kabila ng 3 taong koneksyon at malalim na emosyon, isa lang ang malaking problema. Hindi ko pa siya kailanman nakita sa personal. Ni sa video call man lang. Noong una, hindi ko masyadong iniisip ang tungkol dito. Maraming relasyon na nagsisimula sa online, lalo na sa panahon ngayon. Pero habang lumilipas ang mga buwan at taon, nagsimula akong magduda. Sa unang taon namin, inintindi ko pa ang mga rason niya. Siguro nga, mahiyain siya. Baka hindi pa siya handang ipakita ang sarili niya. Pero habang tumatagal, napansin kong sa tuwing magyayaya akong magkita kami o mag-video call man lang, laging may dahilan kung bakit hindi ito pwedeng mangyari. Mark, pupunta ako ng Cebu sa business trip namin. Tara, ikita tayo kahit saglit. Ang sabi ko. Sayang, pupunta kasi ako ng probinsya nun para bisitahin ang lola ko. Ang sagot naman niya. Noong mga sumunod na taon, ganito naman ang pangyayari. Mark, birthday ko sa susunod na buwan. Kahit video call lang, gusto kitang makita. Ang sinabi ko. Nako, Vince, sira ang camera ng phone ko eh. Bibili muna ako ng bago. Ang sagot niya. Sa 3 taon, Mark, 3 taon na tayong magkausap araw-araw. Hindi mo pa rin ba kayang ipakita ang sarili mo sa akin? Tahimik siya. Saka lang siya nag-reply ng, mahal naman kita. Diba?
Hindi pa ba sapat yun? Doon ako nagsimulang mag-isip. Mahal niya nga ba ako? O niloloko lang niya ako? Habang lumilipas ang mga panahon, mas lalo akong hindi mapakali. Kung tunay ang nararamdaman niya para sa akin, bakit hindi niya kayang ipakita ang sarili niya? Dumating sa puntong nagsimula akong maghanap ng ibang paraan para makita siya. Sinubukan kong i-research ang pangalan niya sa Facebook. Wala akong nakita. Wala rin akong makita sa Instagram o Twitter. Wala akong kahit anong ebidensya na totoo siyang tao, maliban sa mga chat namin. Hanggang sa isang araw, napagdesisyonan kong gumawa ng bagong account. Gumamit ako ng ibang pangalan at ibang profile picture. At nagkunwaring ibang tao. Inausap ko siya sa parehong online forum kung saan kami unang nagkakilala. At doon, nakita ko ang hindi ko inaasahang sagot. Single ka ba? Ang gwapo mo naman. Sana ikaw na lang ang kachat ko palagi. Nalaglag ang puso ko. Hindi ito ang Mark na nakilala ko. Hindi ito ang taong paulit-ulit na nagsasabing ako lang ang mahal niya. Bigla akong kinain ng galit at lungkot. Nang mapagtanto kong baka hindi lang ako ang kausap niya. Kinabukasan, kinumpronta ko siya. Mark, totoo ba lahat ng sinabi mo sa akin? O niloloko mo lang ako? Matagal siyang hindi nag-reply. Nang sumagot siya, ito lang ang sinabi niya. Vince, mahal kita. Pero hindi ko kayang ipakita ang totoo. Ano ang totoo, Mark? Ang sagot ko. Hindi siya sumagot. Hindi ko alam kung ano ang ibig niya sabihin. Kung may tinatago ba siya, kung hindi ba talaga siya ang tao sa mga larawan na ipinapadala niya sa akin. O kung niloloko lang niya ako mula pa noon. Simula ng gabing yon, hindi na siya muling nagparamdam. Wala na siyang sagot sa mga mensahe ko. Ni isang simpleng good morning man lang na dati hindi lumilipas ang araw na hindi niya sinasabi. Kuya Allen, ano ang dapat kong gawin? 3 taon, 3 taong puro salita at pangakong walang kasiguraduhan. 3 taon akong umasa sa isang relasyong baka simula pa lang ay isang kasinungalingan na. Pero kahit masakit, hindi ko pa rin maiwasang itanong sa sarili ko na paano kung totoo ang pagmamahal niya? Paano kung may rason lang talaga siya kung bakit hindi niya kayang ipakita ang sarili niya? Dapat ko pa ba siyang hintayin? O panahon na para bumitaw at hanapin ng pag-ibig na hindi lang puro salita, kundi isang totoong taong handang ipakita ang sarili niya sa akin. Vince, 3 taon ay
higit pa sa sapat na panahon para sa isang taong seryoso sa'yo upang ipakita ang kanyang sarili. Kung sa loob ng 3 taon hindi pa rin niya kayang ipakita ang totoo, may malalim na dahilan kung bakit. Sa pag-ibig, mahalaga ang tiwala at katapatan. Kung hindi niya kayang ipakita ang kanyang sarili, paano mo masisigurong hindi ka lang isang ilusyon sa buhay niya? Masakit mang isipin, pero baka hindi mo talaga siya kilala. Huwag mong hayaang mawala ang sarili mo sa isang relasyon na puno ng pag-aalinlangan. Ang tunay na pagmamahal ay hindi matatali sa sekreto, kundi sa katotohanang handang ipaglaban. Bumitaw ka na, Vince. May darating na pagmamahal na hindi mo kailangang pagdudahan. Sana nakatulong ito. Maraming salamat.